Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng Broken News Profile tungkol sa nakakahiyang pangyayari kay Congressman Sandro Marcos. Pinagtawanan siya ng todo ng audience dahil hindi nag-iisip eh. Grabe, basa lang ng basa ng speech na booking tuloy. O ito, sumabog sa tawa ang mga tao nang basahin ni Sandro Marcos ang prepared speech nito. Hindi kasi na-edit ang prepared speech na para sana sa kanyang amang si Bongbong Marcos Jr. na hindi nakadalo sa nasabing event dahil na ospital sa sobrang sipag di umano. Sobrang sipag. Ay nako. Dire-diretsong binasa ng Batang Marcos ang speech niya hanggang sa porsyon na binigyang pugay niya ang kanyang asawa. Kahapon nung napanood ko itong, may asawa na ba siya? Napaisip lang ako, siguro nagkasawa na. Yung pala, yung speech na yun para sa tatay niya. Pinalabas niya sarili niyang speech. Wala talaga itong hindi nag-iisip. Binigyan pugay niya ang kanyang asawa kahit wala naman itong asawa pa. Agad na napagtamo ni Sandro na may mali. Mali na sa pinagsasabi niya kaya bigla niyang kinabig ang speech niya at sinabing, ang speech na ito ay babasahin sana ng kanyang ama. Pero huli na ang lahat dahil pinagtawanan na siya. Yan ang kanyang itsura habang nag-i-speech. To my wife. Sabi niya. Sandro Marcos pinagtawanan ng audience dahil sa pagdedicate ng kanyang speech sa kanyang wife. But wala naman siyang wife. Okay. People who reacted. Tingnan natin 6,900 ang nag-react. 6,600 ang tumatawa. 23 ang galit. 228 lang ang nag-like. Wala na, ginawang katatawanan. Like father, like son. Ano ba ito? Ay, Diyos ko. Momar Cosain, like father, like son. Chorus, like father, like son. Rodolfo Lapay, walang pinagkaiba. Parehas sa kanyang ama. Kaya lang, malayong malayo sila sa Marcos Sr. Grabe. Bata pa ako noon. High school ako nung hindi nga, elementary. From elementary, high school, college. Yan, Marcos Sr. ang namuno. Nakaka-proud maging Pilipino panahon ng Marcos Sr. I don't know sa inyo Sandali inom muna ako ng dark chocolate. Sarap. Lalo na kung magpunta sa ibang bansa ang Marcos Sr. Talagang walang binabasa. Hindi katulad ngayon, itong Marcos Jr. Salita ng salita, kailang ganon ng ganon, binabasa niya, may teleprompter. Ang kanyang anak din, mas sobra pa. To my wife, hindi nag-iisip. Marcos Sr. Tayo, yung mga kaedad ko. Di ba magsalita ang Marcos Sr.? Yung English niya, diction niya, everything, extemporaneous lang. Nagsasalita from his heart. Kaya, nakaka-proud maging Pilipino, panahon ng Marcos Sr. Kaya nga, kumanta si Collie Desma ano yan? Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino.
taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako. Kinakanta ko yan noon. So proud to become a Filipino before. Akala ko, nung nagkandidato ang Marcos Jr., like father, like son, sa kabutihan, sa katalinuhan, strong leader, baliktad pala. So, ngayon, proud ba kayo na maging Pilipino? To me, hindi. Itong nangyayari sa atin, talamak ang korupsyon. Kilala tayo sa buong mundo. Christian country tayo daw. Kailang, bakit? Christian country tayo. Talamak ang korupsyon, di ba? Napapaya ang Panginoon. But I believe, God is working in our country. Ini-expose niya yung masamang ginagawa ng ating gobyerno para malinisan. Malala ko yung sa Norway ba yun? Yung kamag-anak ni Gretchen Ho, hindi nung magpa-exchange ng kanyang dolyar, hindi pinagbigyan dahil there's so much corruption in your country. I cannot. Ay, nakakaya. Kailan ba tayo, yung ginawa nila sa ating Tatay Digong, sinorender nila ang isang Filipino citizen. Samantala sa ibang bansa, example, Russia, naisyuhan ng warrant of arrest ang presidente nila. Anong ginawa ng korte nila? Nag-issue rin ng warrant of arrest sa mga judges na mga ganun ba? There is sovereignty. Sa atin, may soberenya ba tayo? Wala. Kaya ako, suportado ko si Senator Bato. Kahit yung iba nagre-reklamo, kung ako ang nasa kalagayan ni Senator Bato, magtago rin ako. Sabi nga ni Senator Bato, handa akong litisin o handa akong pananagutan ang kaso sa sa Pilipinas, sa harap ng mga Pilipino. Kung may paglapas sila sa batas, sa kanilang war on pulburon, dito sila litisin. Bakit doon sa ICC? Tingnan nyo ang ICC. Nangangalap pa sila ng mga testigo, hinihimok ang mga PNP na magtestigo. Ibig sabihin, mahina ang kaso. Yun ang ibig sabihin nun. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero. Salamat kaitan, iyan nabag mo gobyerno. Takura kay Nagpasalamat si nanay nga matagaan og yero. So kuan na kayo ang sulod ni nanay. So kung muulan, tulo na gyud tulo na gyud. So tulo na gyud kayo ang kuan ni nanay. Ang balay. So gipangsapahan na lang gyud. Sapahan na gyud kay ga malbutan. So si nanay mo na siya ang balay nga tuluan na kaayo. So gipangsapahan na lang gyud. So nagpasalamat siya kay natagaan sa gyero. So nay unsa imong masulti nga natagaan ka gyero? Dako among pagpasalamat kay naapil mi aning hinabang nga sin na kaatok gyud ni nga dili nami tuluan. Kay kung wala mi naapil ani tulo gyud ang among balay. Basa gyud ni gaulan. So tuluan gyud mo nay. So pila na imong edad nay? 54 So 54 na ka na kay mga anak nay. nga ano. So na-eskwela pa imong mga anak or Nag-eskwela pa karon. so si nanay nag-eskwela pa daw ang anak. So Na ako'y high school. so na siya high school. So asa imong bananay? Nagtrabaho akong bana. So kamo lang ang naa sa balay nay. Dako kaya akong pagpasalamat kay nataga ang kutsin na ilisdang gud ang among atop dili nang tuluan. Dako akong pagpasalamat kay natagan mi og sin kay ang among panginabuhian
kalisod gyud mi. Busa ang among atop kun wala mi natagag hinabang di gyud mi Oo, kailis. so permi gid mo tuluan nay. Permanente gyud tulo ang among atop. Oo, sige Dako nay. kaayo akong pagpasalamat. Salamat sa nag-sponsor sa Oo, sige amo nay. na nagtabang gyud sa amo sa sin. Sige nay, salamat po.